Kahapon ho, bayan, ay inantay ho natin yung tawag ni ng dalawang magigiting na senador, si Senador Antonio Trillanes at Senador Risa Hontiveros para makapagpaliwanag ho sana. Kasi may katanungan din ho tayo, kagaya po doon sa 1,630,000 na pasweldo ni Trillanes na ipinamudmud niya sa 63 consultant niya. Isa na doon ang kapatid niya. Alright? Tapos, kapatid niya, bawal ho yun. I-appoint mo yung kapatid mo as consultant, bawal po yun. Tapos, itong si Senadora Hontiveros naman, nung siya po ay nasa PhilHealth, noong 2016, ay pinasusuli sa kanila ng COA yung 1.7 billion pesos na mga bonus na pinambonus nila sa kanilang mga sarili. Ang problema, parang quits na lang. Ganun ba yun na Senadora Hontiveros? Dahil senador ka na, di mo nasusuli 1.7 billion na pinapasuli ng COA? Talagang buhay naman. Mamaya ikaw naman. Mamaya pa sana ito sa Doktora Camille. But anyway, bayan, Doktora Camille, magandang umaga po. Ay, magandang umaga, Sir Erwin. Apo. Si Doktora Camille ay Camille Garcia ay psychologist. Dok, kayo ba'y pumupunta rin sa National Mental Institute na may mga pasyente kayo roon bilang Opo. psychologist? Apo, may mga pagkakataon kasi na usually pag hindi po natin sabihin na kaya na pumunta sila sa isang private na institution, nare-refer po talaga ng yung meron po talaga sasabihin, pumunta na lang kayo sa NCMH kasi ito yung tamang MCH is Manila, yun? National Center for Mental Health. National Center and NCMH, National Center for Mental Health, okay? Apo. Ma'am, ang tanong ko, magkano po ba, kunwari, magpapa-admit tayo ng isang pasyente dyan isang araw? Okay. Would you happen to know? Yan, usually po kasi sa may mga private institutions na yung talagang merong ward, merong five. Ngayon po sa mental po, meron din silang yung sabihin na natin na charity at saka meron din po yung pay ward. Hindi ho tatanggapin itong ilalapit ho natin doon. Actually, magre-raise pa ho ako ng pondo. Hingi ako ng tulong sa sambayanan. Anyway, pero meron sila, di ba? May mga pay ward naman sila. Oo, usually 500 a day po. 500 a day. Oo, yun po. Pero hindi pa kasama yung gamot doon, yung tinatarak sa kanila para medyo yung gumana na yung utak ulit. Ay, hindi pa po kasama doon, pero may mga pagkakataon na mas makakamura sila kung doon din po sila bibili. At saka, usually mga kasi, magkano mamang kailangan? Give me a ballpark figure, mga magkano, doktora, as a psychologist, alam ko may mga pasyente kayo. Magkano po ang kailangan? Pag in-admit, siyempre, parang hospital, tatanungin ka, may pambayad ka ba? Magkano po kailangan? Usually, sir, pag kasama yung dahil sa NCMH naman siya, hindi po usually kasama yung malaking fee sa doktor, umaabot po lang sa 20. 20,000? 20 to 25 po. Opo, mga 20,000 a month, okay. So, mga ilang... Ano po ba yung sakit? Nako! Makuan, ma'am, kailangan pa patignan sa doktor, pero may diferensya. So talagang may problema na po. May problema na ho sa pag-iisip. Ang problema pa, kaya nga yung mga kasamahan ho niya, naaawa na sa kanya, hindi lang makapagsalita. Ako na hong kusang tutulong na ma'am, kawang gawa na. Pero alam budget ito, magre-raise na. Merong din sa mismo, nakalimutan ko lang po yung lugar, pero meron po kasing tumatanggap po talaga para sa ganyan na medyo, wala po talagang malaking halaga na binabayad. Ganon? Hindi naman ho po pwede, ma'am, kasi pag nalaman nila na may kaya, hindi naman ho tatanggapin niya na sa pay ward. Po talaga, Hindi naman ho tatanggapin yun. So, sa Pavilion 6, ano ba itong Pavilion 6, ma'am? Ano ba ito? Sa Pavilion 6 na po ba siya na-confine before? Hindi po nako-confine. Pero ano ba yung pavilion? Ba't may mga pavilion? Para naman mga hotel ito. Hindi po kasi pag pavilion, halimbawa pag pavilion 1, hindi masyadong malala. Meron pong pavilion para dun sa mga criminal insane. Meron po para sa mga batang babae, batang lalaki. Tapos kunwari na parang nag-hallucinate lang.
yung sakit hindi ko ma-describe kasi kailangan pa-check up ko muna sa doktor. Ma'am, pwede bang samahan ko ito kaya or paano? Kasi ayaw niyang tanggapin na may problema. Itong problema ng mga kasamahan niya at mga kamag-anak niya. Ayaw niyang tanggapin na may sakit siya. Oo. Tingin niya normal. Pero yung mga kasamahan niya, kailangan niya na magpagamot. Hindi ko alam kung yung pavilion 6 yan ba yung malala na? Yan ay ating nananakit, di ho ba? Ay, meron po kasing pagkakataon na yung iba po na nagiging violente pag hindi nakakainom ng gamot. Ganito na lang, sir, ha? Kasi Sa po, pavilion 1 na lang siguro muna. Medyo hindi pa naman. Yung kwan lang siya parang nag-hallucinate na akala niya lahat ng tao ganito, ganon. Oo. So baka po may paranoia po siya. Ganito yan, sir. Oo. Pagdating niyo po kasi doon, i-assess po yan ng doktor kung pang confinement or hindi. Ngayon, Okay. Oo, gano'n. So ngayon, baka po mangyari. Paano kung sasabihin ng pasyente, bakit niyo ako dinala rito? Wala naman akong diferensya. Pero gusto Ay, na lahat po ng pasyente, gano'n ang sinasabi. Lahat po na i-confine ng pasyente, wala pong naniniwala na may sakit sila. Aha. Ito nga po sa So, amin. pero kailangan may consent ng family. Opo. hindi Paano po pag mga pwede. kasama, mga kwan, may pwede rin? Pwede po. Dahil kasi kaya naman din po siguro yung mga kaibigan din or yung mga kasama dun sa kung katrabaho man po, pwedeng sabihin na ito na yung malala na yung kondisyon, wala yung pamilyang nakakaalam na pwedeng makatulong, kaya nga kami na yung nagkusa. Kasi Ma'am, matanong ko, po bilang psychologist, ito pinag-aralan mo, ano bang sakit niya pag yung tao mahilig gumawa-gawa ng mga kwento? Anong sakit yan? Yung tinitingin niya, ikaw magnanakaw ka, ikaw kriminal ka, ikaw ganito ka, ikaw puro turo. Anong sakit niyan, ma'am? Okay, una-una po, yung mga ganyan po na nagtuturo na ganyan, pwede pong sabihin natin napaka-borderline po ng personality. Kung abot po siya sa punto na borderline personality disorder. Kasi sanay na sanay po sila na nagsisinungaling. Sanay na sanay din sila na sasabihin wala silang kasalanan. Sila palagi ang dapat nisisihin kasi ako nire-regulate ko lang information na ganito. May mga ganun po talaga. At naniniwala sila na hindi siya sakit. Naniniwala sila na pag Pero pwede bang i-confine ito? Pwede pong maging confine yung mga yan kung sabihin na natin na nanggugulo na sila at umaabot na sa punto na talagang hindi na sila functioning ng tama. Yung pong napapaaway namin. Ito hong ilalapit ko, ma'am, mukhang hindi na nagawa ng tama, hindi na po functioning properly. Sa matter of fact, hindi na nga ho siya actually pinapatula ng mga kasama niya kasi nga alam nila na medyo may problema na. Tililing sa ulo. Oo. Pag yung ganyan po, talagang pwede pong i-confine kasi nga kung sasabihin na hindi na po tama yung functioning na medyo dispalinghado na talaga yung utak na ganyan, talaga po ang tendency, kinakailangan po ng confinement dahil kasi, lalo na po kung mag-hallucinate yan. Kung may mga suspiciousness na ito, baka mamaya. Lagi nag-hallucinate ito, ma'am Lagi. Ang problema, baka pag hindi naagapan, baka pumatay ng tao. Or kung hindi kasi dati nagwala na ito sa hotel, nagwala na ito Mabuti walang namatay. Pag ganun po, kinakailangan po talaga, sir. Hindi po pwede kasi na, para ang mangyayari ganito it's either siya yung masasaktan or mananakit po siya. So either way, actually, ma'am, sa atin lang na kuan na ito, na nagwala ito, na siguro napakiusapan, actually nakulong naman. Kaso hindi doon hindi nila naisip na may problema. Dapat sa national mental ito kinulong. Anyway, ma'am, hindi ko alam kailangan ko siguro kausapin kasi kasamahan niya na rin po nagsabi sa akin kagabi, inamin sa akin na may problema kaya hindi raw nila pinapatulan itong taong ito. So, hindi ko lang alam paano ko bibitbitin, medyo may kaya ito, ma'am. Paano ko bibitbitin ito sa national mental? Baka ako na may pagbabaril ng bodyguard niya. Ano po ba? Naku, mahirap yun, sir. Di siguro gusto niyo home service. Home service? Naku po, Diyos ko po naman. Ganito na lamang, ma'am. Sige, ma'am. Ganito na lamang talaga. Ako'y nahihirapan din ito. Diyos ko po naman talaga. Sige po, ha. Pero kailan mag-prepare ng 20,000 a month, ha?
More More po. or less So, 20,000. Kasi pwede naman din po yung kahit pa paano meron pong tatanggap dyan na nasa ganong klase pong range. Anyway, ma'am, well, umpisahan ko na siguro ngayong araw. Sa lahat po ng mga nakikinig ho sa atin, itong followers ko at mga fans ko sa Facebook. Umpisahan ko po ngayong araw itong piso para kay Antonio. Ano ho, bayan? Para makatulong ho tayo, mapagamot si Senador Antonio Trillanes. Mukhang may problema kasi kausap ko kagabi isang senador, ma'am, at sinabi, sana raw hindi ko na pinatulan at nagsisisi nga ho ako ngayon. Patawarin niyo ho ako sa mga kamag-anakan at kaibigan ni Senador Trillanes. Nakapagsalita ako ng masama kahapon laban sa kanya. Sabi ng isang senador, dapat inintindi ko na lang daw, doktora, kasi sila nga daw hindi nila pinansin. Nagtatama naman, sabi niya, tignan mo, Erwin, ha. Si Senador Lacson, hindi siya pinatulan. Si Senador Gordon, hindi siya pinatulan. Senador Mig Zubiri, Senador Pacquiao, lahat kami hindi namin pinatulan dahil alam namin mukhang may mental disorder yung mama. Mukhang walang wisyo. Ngayon, sabi nung mambabata sa akin kagabi, kung nasa tama kang pag-iisip, bakit mo papatulan yung yung kulang-kulang? Tama nga naman, di ba, Dok? Why will you? Bakit mo papatulan? Parang may buwang dyan sa harap ng bahay mo, sigaw na sigaw, pinagmumura ka. Tangna mo, ganon. Alam nga ba nang bababa ka, sipain mo. Di ba, dapat gawin mo, tumawag ka ng barangay o mga tiga-national mental para hulihin at dalhin mapagamot, di po ba? Opo, usually naman po kahit na po sinong tao, pag dating po sa ganyan, ang sinasabi nga, ba't mo pinatulan yung meron ng problema? Alam mo na yun. Sino ngayon sa inyo ang sasabihin na may problema? Kaya Ganun nga po, humingi ako ng kapatawaran sa mga senador natin kahapon, sa mga kamag-anakan at kaibigan ni Senador Tonio Trillanes. Tao lang po, pagpasensya nyo na ako kahapon na nakapagmura ho ako, minura ko yung mama, hindi ko ho alam na may diferensya pala sa pag-iisip ang senador na ito. Kaya pala, ito po ang dahilan bayan, kaya hindi na pinapatulan, hindi pinatulan ni Senador Lacson, Senador Soto, Gordon, Pacquiao at Zubiri. At kung napapansin ninyo bayan, hindi na umusad yung kaso niya sa Ethics Committee kasi alam nila yung may problema yung kanilang kasama. Anyway, Dr. Camille, so siguro, anong tawag ulit dito? Nag-hallucinate? Anong tawag dito? Usually po, pag may hallucinations po at saka delusions, nandun na po tayo sa ultimate goal ng mental disorder, yung pong tinatawag. So, sa Pavilion 6 na siguro ito? Maaari po basta po ma-assess po ang isang tao, pwede Diyos na ko pong po, kawawa naman. Dr. Camille Garcia, ma'am, salamat po for your time at na-explain mo. Ito usually hindi pinag-uusapan ng mga pamilya sa mga bahay-bahay dahil nakakahiya. But anyway, salamat, Dr. Camille Garcia. Tatawagan ka namin mamaya. Yung problema naman sa pag-ibig, Doktora. Thank you po. Si Dr. Camille Garcia, psychologist. So bayan, ito nga po yung kinikwento ko sa inyo. Nakausap ko po yung isang mambabatas kahapon. Kaya po ako humihingi pa ng kapatawaran sa mga kamag-anakan at kaibigan ni Senador Antonio Trillanes. Pasensya na po kung namura ko. Tao lang po ako. Hindi ko kasi alam na may problema pala yung mama. Na wala na ho sa wisyo. Hindi ko ho alam. Patawarin niyo ho ako at tao lamang po ako. Sana patawarin din ako ng Panginoon Diyos. At kahapon pinagmumura ko itong senador na ito. Yun na nga ho, ang dahilan kung bakit hindi po nila pinapatulan kasi mukhang wala na sa wisyo ang mamang ito. Senador Lacson, Gordon, Mig Zubiri, Soto, Pacquiao, hindi nila pinatulan yung mama kasi alam nila may problema sa pag-iisip. Kaya nga bayan, ganito na lang po, siyempre baka alam pambayad si Senador Trillanes. Umpisahan ho natin sa araw na ito yung piso para kay Antonio. Pwede po ninyong ihulog ho, magbubukas. Maiko, magbukas ka ng bank account dyan sa BDO, ha? Piso para kay Antonio ho yan. Mga kaibigan ko, paring Brot Jack dyan sa Amerika, baka makapagpa-donate ka naman maski na $10 man lang. Nikaps dyan sa Japan, maano man yung isang lapad, sus ko po naman Or Arlene Abrenica, lakad ka ng lakad, puray pasyal mo rito, isakripisyo mo muna yung bakasyon mo rito, i-donate na natin dito sa piso para kay Antonio, para makatulong tayo kay Senador Trillanes, mapagamot po siya sa National Center for Mental Health. 20,000 po ang kinakailangan natin for the first month. So kung 10 buwan po ito, 200,000 po. Magtulong-tulong ho tayo.
Ano ba naman yung piso para kay Antonio? Ano? Makapagkawang gawa po ito at makakatulong pa tayo sa ating kapwa, mga kapatid. Please lang ha. And pag mag-donate po kayo, please donate wholeheartedly. Pwede po ninyong i-text sa amin sa 0956-694-764 sa 7764 sa Globe o di kaya sa Smart sa 0928-265-8796 para sa Smart naman kung saang bank account nyo pwedeng ihulog. Piso para kay Antonio. Standby po for further details kung saan po ninyo ihulog yung account ninyo. Kasi nga naman, bayan, kaya pala sabi ko, ba't di pinapatulan ng mga senador? Eh, yun pala ang diferensya. Tingnan nyo, ha? Ang sabi nga nung kausap ko, senador kagabi, yung kay Pangulong Duterte, gumawa-gawa siya ng mga pekendos na bank statement. Oh, ha? Hindi naman pala totoo yun sa BPI. Sinabi ng BPI, hindi sa aming galing yan. So, gumawa-gawa yung mama ng bank statement. Oh, di ho ba? Tapos, yung kay Paulo Duterte, yung sinabi niya, smuggler, gumawa-gawa rin. Pero, lahat ng mga pinag-aakusahan niya na-dismiss. Yung kay Pangulong Duterte, sinampahan niya ng kaso, dinismiss. Si Pulong, dinampahan niya ng kaso, na-dismiss. Si yung kay Attorney Manscarpio, na-dismiss din. Alright? So, naintindihan ho natin. Ngayon, I understand. I'm sorry, Senator Trillanes, na what you're going through right now. Pero tutulong ho tayo, bayan. Ha? Wala pong kaaway dito, kahit kaaway natin, ha? Kaya kailangan ho nating tulungan ho natin, alang-alang po sa ating bayan, alang-alang po sa Panginoon natin. Ha? Kailangan po, nananawagan, kumakatok po kami sa inyong mga puso. Piso para kay Antonio, para mapagamot po natin si Senador Trillanes sa National Mental Health. Sir, magdo-donate daw po yung 3 technician natin dito. Good job, engineer, ha? Pagpalain ka. At saka pwedeng i-write off yan sa BIR. Oo. Mag-hold, ikaw sa lumi, ha? Tsaka kasi sweldo mo lang, o IB, maano tig 10 piso. O kayo, magkano na yan? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. O ako siguro, 1,000. O, meron ng 1,100 dito. Piso para kay Trillanes Bayan. Oy, yung mga kaibigan ko dyan, ha? Tumulong naman kayo, parang awa nyo na, Irene Billones, magpadala ka ng kahit na 50 pesos, Raito. Oo. John Reyes, magpadala ka, maski na 50 pesos, alam ko meron ka dyan. Ricky Santana, oo, kaya mo yung 100 piso. Estela Palle, okay na, 20. Yetski Payalungan, 20 pwede. Marlon Tadeo, magpadala ka rin. Piso para kay Antonio, spread the word. Inumpisano natin ngayong araw para mapagamot po si Senador Antonio Trillanes, na isa pong mambabatas natin, bayan. Yan po ang ating public service po ngayong umaga, at sabayan po natin na pagdasal na sana gumaling po ang butihing senador na minsan naman ay nakatulong sa ating bayan sa serbisyo niya sa Armed Forces of the Philippines. Yun nga lang na dishonorable discharge. Bakit naman? Yun naman talaga totoo na dishonorable discharge. O at least nagserbisyo siya. Anyway, bayan, yan ho, ha? Mamaya ibibigyan namin update. Icon, tagal mo naman pumunta, mag-open ka ng bank account, piso para kay Antonio. Oo, mamaya, ha? At ibibigay namin yung kompletong details po. Piso lang, bayan. Kaano ba naman ang piso? Ha? Ipagkakait nyo pa kay Antonio. Piso lang ho yan, ha? Ipadala nyo. Piso mula sa puso para kay Antonio. Okay? 7 na po na umaga, bayan. Pasensya na. Ay, doon sa mga nagpapakalat na ngayon itong hashtag piso para kay Antonio. Salamat, salamat.